ayos natin ang schedule. So, Ma'am Angelica, I will not hold this any longer. You may present po your topic for New Zealand. Sir, excuse po, kay Sir Jason po yung introduction po ng ating guest. Sige po. Visible na po ba, sir? Yes po, sir. Yeah. So, once again, good afternoon po, dear classmates. And of course, good afternoon, Dr. Esteban. Magandang hapon po sa inyong lahat. At this point, I, along with Ma'am Angelica Rufino, was assigned to discuss the comparative education analysis of the Philippines and New Zealand. So prior to our actual discussion, we'd like to, of course, recognize first and present to everyone the invited experts that we have from educators from the New Zealand. They're the Filipino educators in the New Zealand who's willing and ready to share their expert insights about the gentlemen. Once again, we have May Ann Bernarte. Ma'am May Ann, you now have the floor po. Okay. Naririnig po ba ako? Okay. Yes po, ma'am. So, good afternoon po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Angelica Rufino, sa opportunity. And good afternoon po sa inyong professor. And it's my privilege to be invited as guest. Although, medyo kinakabahan po ako. Actually, hindi na to yung first na interview sa akin via Zoom. Kasi last 2024, I was also invited by one of our kababayan from US. But it is via podcast interview. And meron ding nag-interview sa akin na isa ring teacher. Pero ginamit din niya sa kanyang platform. So medyo kakaiba to kasi mga mga doctoral or students and all teachers ang aking kausap. So I'm from Bicol po, and I started teaching here last 2024. I was hired last December 5, 2023, and medyo mahirap po para sa akin. Masasabi kong dumaan ako sa lahat ng kailangang pagdaanan bilang isang teacher. Mahigpit po ang New Zealand, like sa assessment pa lang po ng iyong credentials, dadaan po talaga sa NCQA. So yun po yung first step. And sa English test naman po, dahil ako ay isang home economics major, syempre, hindi ako masyadong gumagamit. Although, pag nagtuturo tayo sa TLE or TBL, English talaga, pero nagtataglish tayo. So, meron akong naging struggle sa English test. Dumaan ako sa two types of test, which is PTE and language cert, kasi yun po yung requirement ng teaching council, kailangan maipasa yung English test. And then dumaan ako sa teaching council, nag-submit ng lahat ng requirements hanggang makakuha po ako ng provisional practicing certificate, which is valid for 3 years. And then after that, kumuha ako, nag-apply na ako sa website ng Education Gazette. So doon po nakapost lahat ng hiring ng mga schools dito sa buong New Zealand. So andun yung mga hiring from ECE to secondary or high school. So, medyo mahirap talaga yung application process, lalo na at ang kakompetensya mo ay global. So, lahat ng bansa. So, nung napagtagumpayan ko po yun, na-hired ako December 5, at the same day na nag-sign ako ng contract ay nag-resign po ako sa DepEd. Pero bago pa po ako nag-resign ay nakalib na ako ng 3 months. Kaka-process ko po ng mga documents, ng mga requirements. So naubos yung service credit ko. So no choice ako kundi mag-leave. So yun po yung mga personal journey ko. And then pagdating dito,
okay naman po, pero marami pa ring challenges and struggles. Like, una, yung weather. Tapos, pangalawa po, yung curriculum nila na super kakaiba kaysa sa atin. Tapos, syempre, yung learners, yung students, kasi diverse po yung learners kasi ang estudyante po namin ay iba't ibang lahi, iba't ibang religion, iba't ibang itsura. So, meron din kami mga Filipino students, siguro mga 50 or 50 plus. Tapos, may mga Asian din like Chinese, Korean, Japanese. Pero mostly po ay Pacificans, may mga Samoans, Fijians, tapos yung ano po, Maori. And then, nahirapan din ako sa accent po nila kasi yung English po natin at yung English dito ay magkaiba. Kasi sa atin, 'di ba, sanay tayo ng American accent or English, pero dito po ay British. So, nahirapan ako minsan mag-discuss sa mga bata, lalo na kapag nagtatanong sila tapos ang bibilis nilang magsalita, hindi ko masyadong naintindihan. And sa curriculum din po kasi aside from English, integrated din po sa curriculum yung Maori. So, kailangan po aaralin mo as teacher, hindi lang yung English, pati po yung Maori. Kailangan i-apply mo siya sa teaching mo. May may iba pa po kayo bang specific questions maliban dun sa sa sinabi ko? Good afternoon po, Ma'am Mayan. Yes po. With regards po sa inyong classroom management, kamusta naman po dyan? Same din po ba katulad dito sa atin? Okay, in regards po sa classroom management, merong similarity po pero napaka-systematic po dito. In my case po, kasi ang tinuturuan ko ay year 9 and year 10 sa junior high school, and sa senior high school po ay year 11. And yung subject ko po sa junior high school ay food and nutrition, samantalang sa year 11 po ay catering. So sa classroom management po, sa pagdisiplina sa mga students, ay may sinusundan po kaming school flowchart na disciplining. So, hindi ka po pwedeng mag-proceed agad sa principal or sa guidance office. Kailangan mo pong sundan yung flowchart. Like, ang una po doon, syempre, kakausapin mo yung bata, then, i-inform mo yung homeroom teacher niya kung ano yung nangyari. Like, gagawa ka ng email or incident report. And then, after that, is-send mo po yung report or tatawagan mo or i-email mo rin po yung parents ng bata. So, ganun po yung unang mong gagawin. So, kapag paulit-ulit or naulit pa po yung ginagawa ng bata, ay i-refer mo na po siya sa dean. Hanggang sa umabot po dun sa higher level ng flowchart. So, ganun po yung pagdisiplina dito. At saka, ang kaibahan po dito, compared dyan sa Pilipinas, bawal ka pong mag-picture, mag-confiscate ng, or mag-search sa bag, or maghalungkat sa bag ng bata. Bawal mo silang hawakan. So, yun po yun. Very strict po sila sa ganun. Kung hindi mo po sila masaway, pwede ka pong tumawag ng senior leader team or yung deans or deputy principals para po tulungan kang magdisiplina sa bata. Kung worse na po yung scenario. Like, nakita mo silang nagbe-babe, tapos ayaw ibigay sa'yo yung babe, hindi mo naman pwedeng kunin sa bag niya. So, yung pwede lang pong kumuha nun sa bag ng bata ay yung mga deputy principals or dean. Oh, thank you po, Ma'am. How about, Ma'am, sa mga resources po natin? Okay, in terms of resources po, sobrang laki po ng mga teachers dito at ng mga bata kasi libre po lahat. Like, pagdating ko dito, itong laptop kong gamit ko ngayon,
ay bigay po to ng school. And then, installed na po lahat ng apps like PowerPoint. Lahat po ng gagamitin ng teacher, nandiyan na po. Including yung class list. Naka-alphabetically arranged na po yan. May IT po na in charge na nagtatype ng lahat ng student's name. At lahat po gagawin na para sa'yo. Like your email address, kasi hindi ka po gagamit ng personal email address. So, gagawan ka po ng school IT, ng school email address, kung saan doon ka kukontakin po ng iyong students and yung mga parents ng students. So, ganun po. And then, sa bawat classroom po na pupuntahan mo or gagamitin mo, lahat po yun ay air-conditioned. Kung kung winter naman, pwede mo gamitin yung heater, carpet yung floor, tapos lahat po ay installed na ang projector. Tapos sa mga gagamitin naman pong resources like booklets, hindi ka po magpiprint ng kanya-kanya or hindi kayo magpiprint ng kanya-kanya kasi may taga-print na po nun at ibibigay sa'yo in a booklet form na. Tapos ikaw na lang po mag-distribute sa students. Sa assessment naman po, hindi ka ang gagawa kasi standardized po yung assessment dito and i-distribute mo na lang po sa araw ng assessment. Kumbaga, ang hahabulin mo lang po na i-discuss sa bata ay yung coverage nung nasa assessment. So, wala ka pong poproblemahin. Lalo na po sa amin, kasi I am a food tech teacher. So, ang kagandahan po dito, wala po kaming ginagastos na pambili ng ingredients or gagamitin na equipment sa kitchen. Kasi po lahat yun provided po ng school, like hairnet, apron, gloves, even shoes po ng mga estudyante. And then, lahat po ng ingredients from fresh, from dried ingredients, sa mga karne, lahat po yung provided. So, ang ginagawa lang po namin as food tech teacher, kami po yung nagpa-plan ng recipe for next week. So, by Wednesday pa lang po, dapat naka-plan ka na ng ipapaluto mo for next week. Tapos, Thursday and Friday, may assigned na ibang non-teaching staff na bibili po ng mga plinano nyong ingredients and recipe. And then by Monday, execute mo na lang po yun. So, lahat po provided. Linawin ko lang po yung sa assessment. Nung may nabanggit po kayo na standardized siya, saan po nagagaling? Per school po ba ito or katulad po dito sa atin na division-wide, ganyan? Hindi po siya division-wide kasi nationwide po. May sinusundan na po na parang kukuhaan ng website ng lahat ng test. Senior high school lang po ito, ma'am, or pati po dun sa elementary level? Sa senior high school lang po kasi iba po yung assessment namin sa junior high school. Ay, yes. Right. Hi, Ma'am Angelica and Ma'am Mayan. We have a question po sa ating chat box from Ma'am Clarice Meliares. She's asking naman po, how about po ma'am sa paperworks? Ano naman daw po siguro yung kaibahan nung how you deal with paperworks in New Zealand compared to the Philippines? Okay, in terms of paperworks po, very minimal lang po yung paperworks namin kasi mostly po ay online. Iniiwasan po dito yung gagawa ka ng maraming or paggagamitan ng maraming papers. So, kahit mga survey po, lahat po yan online. And then, sa paperworks po, ang madalas ko lang na gawan or iuwi sa bahay ay ang pag-check ng assessment ng mga bata. Yun lang po. So obviously ma'am, parang ganito po siya, yung paperworks with your immediate concern, particularly within the classroom setting, yun lang po talaga yung 100% hawak po ninyo. Other than that, lahat po ng paperworks are supported structurally by the institution itself or ng mga schools po. Tama po ba ma'am? Opo. Ayan. Ma'am Angelica, do we have any concept pa po to discuss or that we would like to ask? And also to our dearest classmates, you can also post your questions po
should you have any concerns or anything that you would like to ask our guests. So maganda po that we have two distinct guests this afternoon. One coming from the high school as a high school teacher, and which later on makakasama din po natin. I believe narito na po sa ating platform. Yung isa rin po nating invited guests, which is Sir Ronald Cabilio. Siya naman po ay isang primary school teacher at Atmore School sa Auckland, New Zealand din po. Ayan, so do we still have anything to add po, Ma'am Mayan, Ma'am Angelica? Yeah, meron po akong last na gusto na curious lang po ako mamilan. Before po kasi ko siya in-invite dito na mag-join sa atin, in-interview ko na po siya through chat, and very thankful po tayo na si Ma'am Mayan ay very generous sa kanyang oras. So nabanggit niya po sa akin na meron daw doon sa kanila na very strong teachers union, na kung may problema ay malalapitan nila at dinidinig yung kanilang hinaing. Paano po ba ito, ma'am? Paano po yung, na-experience niyo na po kung lumapit doon sa union na yun? Or meron ba kayong kakilala na nagkanilang problem doon sa teachers union na yun? Regarding po sa union, ang tawag po doon sa sinalihan kong union ay PPTA. So, dito po sa New Zealand, legal po yung mag-join ka sa mga union na yan. And ang pagkakaalam ko, may separate union din yung mga ECE at saka yung primary. So, sa union po na sinalihan ko, hindi naman po pinipilit lahat ng teachers. So, depende po yun sa'yo. Kumbaga, hindi siya compulsory. Kasi po, yung union po ay nagdededuct sa sahod namin fortnightly. So, hindi po siya free. Tapos, yung kagandahan po sa union, kung halimbawa, against kami sa patakaran ng government or ng Ministry of Education, ay sa kanila po kami lalapit. Sila po yung parang boses ng mga teachers para ipaabot sa mas mataas yung aming hinaing. So, kagaya po ng nakaraang taon, 2025, madalas po yung strike ng mga teachers dito sa New Zealand. Kasi, hindi po, although sa akin, okay yung salary ko, yung mga kiwi po dito, yung mga matagal ng teachers dito, ay hindi po sila agree or ayaw nila sa binigay or inoffer ng government na sahod. Kasi dito po, nagkakaroon ng parang offer muna yung government sa mga teachers, tapos kung tatanggapin yon, so yun na yung magiging sahod or increase sa taong yun. So, madalas kami mag-strike nung nakaraan na kapag join ako. So, yung strike dito, hindi yung parang nangyayari dyan sa atin na rally na nagkakagulo, may pulis, kung ano-ano, may mga nagsusunog ng mga kung ano-ano sa kalsada. Dito po, tahimik, nagtatayo lang kami sa gilid ng kalsada, tapos may placards din, pero hindi yung gagawa ng iskandalo. Tapos, kailangan mag-meet sa gitna yung gusto, kung anong gusto ng mga teachers na kinakampihan or sinusuportahan ng union para ipaabot kung ano yung mga hinaing. Tapos, merong vote online din po na dinidisseminate ng union, ng mga officers ng union, sa lahat po ng school. So, bahala na si teacher kung a-agree siya doon. Parang survey po yun online. Tapos, i-gather yun, i-consolidate, tapos isasubmit po sa Ministry of Education para malaman yung hinaing ng karamihan. So, yun po yung ano. Tapos, kasi yung, kung sa salary po, may mga teacher po kasi na hindi payag, at saka hindi lang sa salary, yung mga benefits po ng teacher, kino-compare po kasi nila sa benefits ng teacher sa Australia at sa other countries na mas maganda daw yung benefits doon. Tapos, sa situation din sa classroom, although para sa akin, malayong-malayo na yung situation ng classroom natin sa at education systems kaysa dyan sa Philippines. Pero, yun nga, yung mga teachers dito ay parang hindi sila satisfied.
Tapos, kaya nagkakaroon po ng shortage ng teacher dito sa New Zealand kasi lumilipat po sila sa other countries like Australia na mas mataas po yung sahod at may mas magandang benefits according to them. So, yun po. Kaya nag-strike po yung mga teachers and nagkakaroon ng shortage. Yung iba naman, ayaw nang magturo, nagpapalit na po ng career. Yun po. And ma'am, we have another question po sa ating chat box from Ma'am Mary Claire Payawal, parang siya po ay, actually hindi po parang, siya po ay isang school principal dito po sa STO Nueva Ecija. And she wanted New Zealand. So maraming salamat po first and foremost, Ma'am Mayan for lending us your time and graciously attending our report this. Ladies and gentlemen, once again, we have Mayan Bernarte. Ma'am Mayan, you now have the floor po. Okay. Narinig po ba ako? Yes po. Yes po, ma'am. So, good afternoon po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Angelica Rufino, sa opportunity. And good afternoon po sa inyong professor. And it's my privilege to be invited as guest. Although, medyo kinakabahan po ako. Actually, hindi na to yung first na interview sa akin via Zoom. Kasi last 2024, I was also invited by one of our kababayan from US, but it is via podcast interview. And meron ding nag-interview sa akin na isa ring teacher, pero ginamit din niya sa kanyang platform. So medyo kakaiba to kasi mga mga doctoral or students and all teachers ang aking kausap. So, I'm from Bicol po, and I started teaching here last 2024. I was hired last December 5, 2023, and medyo mahirap po para sa akin. Masasabi kong dumaan ako sa lahat ng kailangang pagdaanan bilang isang teacher. Mahigpit po ang New Zealand, like sa assessment pa lang po ng iyong credentials, dadaan po talaga sa NCQA. So, yun po yung first step. And sa English test naman po, dahil ako ay isang home economics major, syempre, hindi ako masyadong gumagamit. Although, pag nagtuturo tayo sa TLE or TBL, English talaga, pero nagtataglish tayo. So, meron akong naging struggle sa English test. Ako sa test, which is PTE and language cert, kasi yun po yung requirement ng teaching council, kailangan maipasa yung English test. And then, dumaan ako sa teaching council, nag-submit ang lahat ng requirements hanggang makakuha po additional practicing certificate, which is valid for 3 years. And then after that, kumuha ako, nag-apply na ako sa website ng Education Gazette. So, doon po nakapost lahat ng hiring ng mga schools dito sa buong New Zealand. So, mga hiring from ECE to secondary or high school. So, medyo mahirap talaga yung application process, lalo na at ang kakompetensya mo ay global. So, at ng bansa. So, nung napagtagumpayan ko po yun, na-hired ako December 5. At the same day na nag-sign ako ng contract, ay nag-resign po ako sa DepEd. Pero bago pa po ako nag-resign, ay nakalib na ako ng 3 months. Kakaprocess ko po ng documents sa mga requirements. So, naubos yung service credit ko. So, no choice ako kundi mag-leave. So, yun po yung mga personal journey ko.
And then, pagdating dito, okay naman po, pero marami pa rin challenges and struggles. Like, una, yung weather. Tapos, pangalawa po, yung curriculum nila na super kakaiba kaysa sa atin. O, syempre, yung learners, yung students, kasi diverse po yung learners kasi ang estudyante po namin ay iba't ibang lahi, iba't ibang religion, iba't ibang itsura. So, meron din kami mga Filipino students, siguro mga 50 or 50 plus. Tapos may mga Asian din like Chinese, Korean, Japanese. Pero mostly po ay Pacificans, may mga Samoans, Fijians, tapos yung po, Maori. And then, nahirapan din ako sa accent po nila kasi yung English po natin at yung English dito ay magkaiba.